napakalangit na awitin.
at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako
bawat luhod at panalangin. Di mo ako iniwan, Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa
presensya, maghari ka. Tayo po'y manalangin. Dakilan naming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Lord, nagpapasalamat po kami sa araw po ito sa buhay at kalakasan na pinagkalab niyo po sa bawat isa po sa amin. Nagpapasalamat rin po kami sa mga blessings sa araw-araw niyo pong binibigay po sa amin. At sa pag-ingat niyo po sa amin na kami po ay makapunta rito ng ligtas, Lord. At naway sa amin pong mga inawit, ikaw lamang po ang siyang aming naitaas at napapurihan, Lord God. Naway ang bawat isa po dito ay ikaw lamang po ang siyang tinataas at pinapapurihan, Lord God. At sa amin pong pagpapatuloy ngayong araw, ikaw lamang po ang gumabay po sa bawat isa po sa amin. Buksan niyo po ang aming puso't isipan nang sa gayon ay maintindihan po namin ang iyong bawat salita, Lord God. At kami po ay humihingi ng kapatawaran sa amin po mga nagawang pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At huling linggo po ng buwan po ng July mga kapatid. So medyo agnap-napon kakabsat na oray tayo mo lang tinapnap. So purihin po ang Diyos at nung nakaraan po kasi mga kapatid ay medyo namamalat-malat. Medyo mas grabe yung malat ko nung nakaraan. Kasi medyo nakiuso. Medyo trinangkaso po ako nung nakarang araw mga kapatid. Tidanag ko kakabsat, baka hanga umabot yung boses ko ti Domingo. So madaydayo lang na po Diyos kakabsat. Kahit papano po ay maayos-ayos na po ang boses ng inyo pong lingkod. At sa pagkakataon pong ito ay nais ko pong basahin mga kapatid ng pagmumulan ng atin pong talata sa umaga pong ito na matatagpuan po natin sa aklat po ng Matthew chapter 25. Verse 21 mga kapatid. Ganito pang mababasa po natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa at pagkaninig ng banal na kasulatan at ganoon din po sa pambukas na panalangin. Sa atin pong panghuling serye ng atin pong tinatalakay about servanthood mga kapatid. Yung atin pong theme sa umaga pong ito mga kapatid is The Faithful Servant. Paano ba tayo maging tapat na alipin ng ating Panginoong Diyos mga kapatid? Lahat po tayo dito ay napagkatiwalaan. Ano pong mga bagay ang pinagkatiwala sa inyo? Hello po. Siguro pinagkatiwalaan kayo ng talents. Pinagkatiwalaan kayo ng, kayamanan. Pinagkatiwalaan kayo ng magandang mukha. Pogi. Pakitignan nga yung katabi mo. Napagkatiwalaan ba yan ng magandang mukha? Siyempre, kung nang buta. Mamaya mag-away kayo pag uwi sa bahay. So, lahat po tayo mga kapatid, may mga bagay na kung saan ay pinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Maging yan man ay talents, katalinuhan, kayamanan, or higit po sa lahat mga kapatid, yung isang bagay na pinakamahalaga po sa atin, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At sa umaga pong ito, mayroon pong isang kwento dito sa banal na kasulatan. Marahil alam nyo na po yung kwento pong ito tungkol po sa tatlong alipin na pinagkatiwalaan ng kanila pong master
tungkol po mga kapatid sa pisikal na kayamanan. At yung isa pinagkatiwalaan ng 5,000 salaping pilak, yung isa mga kapatid at 3,000 salaping pilak, at yung isa mga kapatid ay 1,000 salaping pilak. Kung atin pong titignan mga kapatid, yung dalawang pinagkalooban ng mas malaki, sabi nga dito mga kapatid, doon po tayo sa verse 19, ang sabi niya, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan sa ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa maliit na halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto. At ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa akin, 2,000 salaping ginto. Heto naman ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayong mahigpit at pinipitas ninyo ang mga bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi nyo inihasik. Natakot po ako, kaya't binaon ko sa lupa ang salaping ginto. Hito na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang mga hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay ito sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin niyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay ang 10,000 salaping ginto sa mga natitira pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Sa kwento pong ito mga kapatid, may 3 sila, pero 2 klaseng alipin ang makikita po natin dito. Yung tapat na alipin at saka yung masamang alipin, mga kapatid. Yung hindi tapat na alipin, mga kapatid. At lahat po tayo, naniniwala po ba tayo mga kapatid, lahat po tayo dito servant? Kaya nung pag-aralan po natin nung nakaraan mga kapatid, masusunod lamang po natin ang ating Panginoong Diyos kung mayroon po tayong isang puso ng isang lingkod ng Diyos mga kapatid. Kasi nga po yung pagiging servant, it requires humility. Without humility, mga kapatid, kung wala po tayong humility, wala tayong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, hindi po natin kayang sundin ang kanya pong mga utos, mga kapatid. And that is why, unang-una po na kailangan po natin is to serve. Kasi yung pagiging servant, ang kailangan mo doon, mga kapatid, ay isang bagay na kailangan mo sa pagiging lingkod ay pagiging mababang loob. Narigat agserbi kakapsat nga medyo nangatukitam ti sarilim. Ano po? Mahirap yung ganun, ano? Pag matas ang tingin mo sa iyong sarili, sasabihin mo, apay mo tag-serbiak nay. Nabakbak na ang akpay ng sika. Apay mo tag-serbiak nay. Nataltalino akpay ng sika. May mga ganun po kung minsan mga kapatid. Without humility, hindi po natin kayang paglingkuran ang atin pong kapwa. Kaya nga po yung isa sa pinakamahirap gawin kung minsan mga kapatid, ay magkaroon po tayo ng humility. Lalo pag mataas na yung narating po natin, ang dami po nating achievements, marami na po tayong nakuha sa buhay, mga kapatid. Parang ang hirap na pong ibaba yung atin pong sarili. Pero tingnan po natin yung unang pinag-aralan po natin nung nakaraan, even Christ Himself, mga kapatid, ay binigay niya po yung kanyang sarili. Hindi lamang po yung kanyang sarili, kundi lahat ng mga bagay na kung saan ay pwedeng meron siya, mga kapatid, ay binigay niya po sa mga tao. Kaya kung titignan po natin, napakahalaga po sa atin pong binasa mga kapatid na yung master dito ay yung dalawang mabuting lingkod mga kapatid.
sinubukan po nilang i-please yung kanilang master habang hindi po dumarating ay yung panahon ng kanya pong pag-uwi. Pero yung isa, hindi man lang siya kumilos, mga kapatid. Ano po? Kilos-kilos din, mga kapatid. Kaya sa atin pong pagpapatuloy, may 3 bagay na nais ko pong tignan po natin sa umaga pong ito. Una, para tayo po ay maging faithful servant ng ating Panginoon, we must work diligently. Kinakailangan po nating magsikap, mga kapatid. Kailangan po natin maging masipag. Masipag ba kayo, mga kapatid? Hello po, masipag ba? Iba yung tingin ng mga nanay sa mga anak, ha? Mga anak, may problema ata. Ano po? Kinakailangan tayo po ay masipag, mga kapatid. Hindi lamang po sa mga bagay na kung saan ginagawa po natin sa ating pong tahanan, kundi masipag po tayo sa paggawa at pagganap ng tungkulin po natin sa ating Panginoong Diyos. Always aim for progress. Kinakailangan lagi po nating ini-aim. Ano ba yung pwede kong may progress kayong araw? Minsan kasi, mga kapatid, kadalasan sa atin, ang nakikita lang po natin at gustong-gusto po nating lagi ay yung makuha agad yung resulta. Di ba? Pag nakikita mo natin very successful yung isang tao, mga kapatid. Tapos sasabihin nilang iba, sa scatter lang yan. O kaya doon sa online sabong, mga ganon, mga kapatid. O kaya nag-illegal kasi yan kaya nga bumaanang eh. Ganun ba, mga kapatid? Nagbenta kasi yan ng illegal kaya bumaanang eh. O kaya ano po ba, mga kapatid? Minsan, hindi po natin nakikita yung sacrifices. Anong mga taong naging successful sa buhay? Ang nakikita po natin yung fruit ng kanilang success. Ano po? Gusto po natin maging successful. Gusto po natin na makamtan yung mga bagay na nakamtan po nila, pero hindi po natin nakikita yung sacrifice na ginawa po nila, mga kapatid. Ano po? Kaya sabi dito, always aim for progress. Dapat everyday, mga kapatid, ay naghahangad po tayo. Ano kayong magagawa ko para mag-progress ako ngayong araw? Ano kayong magagawa ko para magkaroon po ako ng bunga ngayong araw, para maging productive yung aking gagawin ngayong araw, mga kapatid. Kaya nga po, ang sabi diyan, always aim for progress. Kinakailangan meron po tayong layunin every day. Ano po? Kaya nga po tinatanong ko po lagi, mga kapatid, kamusta nga tanda din New Year's resolution tayo kakabsat? Madanon man nanti 2027 nan kakabsat. Adanag nan. Balbaliwak tun, pastor. Katno da dyan kakabsat, nagiging recycle latan. Ano po? Kaya kinakailangan ay mayroon po tayong i-aim. Mayroon po tayong layunin sa buhay na magkaroon po tayo ng progress, mga kapatid. Huwag po nating titignan yung resulta ng iba. Minsan kasi kinukumpara po natin yung atin pong sarili sa iba. Kaya to the point, mga kapatid, na gusto po natin resulta agad. Ayaw na po nating maghirap. Ayaw po nating mag-struggles. Ayaw po nating mag-strive, mga kapatid. Ayaw po natin ng sacrifices. Kadalasan po sa atin, ayaw po natin ng sacrifice. Gusto po natin agad yung success. Without sacrifice, there's no success, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Kung walang sakripisyo tayong gagawin, never expect, mga kapatid, na maranasan po natin yung success sa buhay po natin. Lahat ng mga taong successful sa buhay, kung tatanungin niyo po sila, mga kapatid, lahat po yan nag-struggle. Lahat po yan, mga kapatid, naghirap. Lalo po yung una, naghirap, mga kapatid. Ano po, lalo po yung mga napapanood kong mga big time na mga tao na talaga, mga kapatid. Yung iba mga hindi lang 10 times, kundi mayroon pa akong napakinggan 100 times pa nag-fail para maabot po nila yung kanilang kinatutungtungan ngayon, mga kapatid. So imagine that, mga kapatid, kung minsan ka lang nabigo, susuko ka na. Minsan ka lang bumagsak, susuko ka na. Yung iba nga, 100 times hindi pa sumusuko, mga kapatid. Yung iba nga, ilang beses nang bumagsak sa board exam, nag-try pa rin. Ayun, sumakses. Ano po? Kaya kung minsan, mga kapatid, nami-miss po natin yung opportunity na maging successful doon sa gusto po natin, mga kapatid. Kasi nga po, natatakot po tayo eh. Ano po, natatakot po tayo, mga kapatid. Kagaya po nung alipin, ang sabi niya, natakot po ako sa inyo, Panginoon eh. Natakot po yung isang alipin. Kaya nung ginawa, mga kapatid, hindi na lamang po siya kumilos.
Ganyan po yung marami pong mga tao. Namimiss po nila yung opportunity, yung pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Nandun na eh. Pero dahil sila po ay natakot, hindi po nila nakuha yung opportunity na binibigay ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi po dito mga kapatid, always aim for progress. Sabi po sa aklat po ng Proverbs chapter 14 verse 23, all hard work brings the profit, but mere talk leads only to poverty. Ano po, ang sabi niya po dyan mga kapatid, sabi po sa Tagalog, ang pagsisikap ay may pakinabang. Ano po, ngunit ang puro salita ay nasasadlak sa kahirapan. Ang laging kasipagan, mga kapatid, tandaan po natin, ang pagsisikap, laging may bunga yan. Kaya nga po, sa atin, mga kapatid, pagsimula pa lang, wag po tayong maiinip. Minsan kasi simula pa lang ng karir po natin, simula pa lang ng ginagawa po natin, gusto na po natin may bunga agad yung ginagawa po natin. Sometimes it takes years, sometimes it takes decade para magbunga po yung pinaghihirapan po natin, mga kapatid. Ano po, hindi po overnight ang success, hindi po overnight yung tagumpay sa buhay, mga kapatid. Hindi po overnight na kung saan ay ibibigay po ng Diyos sa atin yung pagpapalang gusto po natin, mga kapatid. Sometimes kailangan po ito ng hard work, kinakailangan po ito ng dedication po natin doon po sa atin pong ginagawa, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, all hard work brings a profit. Masipag ba kayo, mga kapatid? Sobra na ako sa sipag magpahinga, Pastor. Sino pong masipag magpahinga dito? Magkakalkal yung talikod yun kakabsat. Masipag lang magpahinga. Minsan galit na galit tayo sa mga tamad pero wala naman silang ginagawa. Ano po? Bakit kaya galit tayo sa mga tamad? Wala na nga naman silang ginagawa, mga kapatid. So kung titignan po natin, katotohanan po yung sinasabi po ng banal na kasulatan nga, amin iti kinagagat tayo kakabsat, at danto magunod tayo matlang kakabsat, itinamnamaan tayo, nga bendisyon ni Apo Diyos kakabsat. So nga, pakisabi sa yung katabi, huwag kang magsawa. Huwag tayong magsawa, mga kapatid. Maala tayong tumatlang kakabsat. So kasunod po is wait patiently. Kinakailangan, bilang isang lingkod ng Diyos, meron po tayong pagiging, meron po tayong patience sa paghihintay. Pwede tayong maghintay na walang patient. Nalalasan niyo na po yon. Naghihintay kayo ng punay tiwag-wag tang yun kakabsat. Punay nagpayag naman tagkichay. Nagre-reklamo tayo. Ang tagal-tagal yung hinihintay po natin eh. Minsan kung ano na pumapasok sa isip natin, gusto na nating sakalin yung hinihintay natin. Kasi ang tagal eh, mga kapatid. Pero kung tayo po ay may patience sa paghihintay, kalmado lang po tayo. Relax lang po tayo, mga kapatid. Kasi meron po tayong patience sa paghihintay. Kaya nga po, dito po sa aklat po ng James chapter 5 verse 7, mga kapatid. Be patient, then brothers and sisters, until the Lord's coming. See how the farmers waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm because the Lord's coming is near. In example po dyan yung mga magsasaka, mga kapatid. Kaya bilib na bilib po ako sa mga farmers po natin, mga kapatid po nating mga farmers eh. Kasi ang tsaga-tsaga po nilang maghintay ng patubig, mga kapatid. Ang hirap po yung maghintay ng patubig. Nagrigat kakabsat, lalo tata parang extended yung El Nino. Parang ang tagal dumating ng ulan. Ngayon pala, akala ko dire-diretso yung ulan. Hindi na naman umulan, mga kapatid. So, ganyan po kahirap yung mga situation po ng mga farmers. Kaya ginagawa po ng mga farmers talaga, ang tsaga-tsaga po nila naghihintay, mga kapatid. Minsan nga, nung nagdawad da J-Kwan, nalala ko tuloy yung lolo ko noon, mga kapatid. Nung nagdawad da J-Pagayan kakabsat, parang pinaka-garden niya yung palayan. Kahit gabi, silisilawan na kakabsat kahit wala naman siyang tinitignan. Natutuwa lang siguro siya doon sa mga bunga ng palay niya. At alam niyo po, mga kapatid, marahil ganun din po sa mga kapatid po natin ng mga farmers po dito. Masayang-masaya po yun pag nakikita na po nila yung bunga ng kanilang pinagpanguran.
At ganun din po sa atin mga kapatid, dumtang to ti aldaw kakabsat, wag lang kayong mapapagod, maghintay lang po kayo, makikita nyo rin yung bunga ng inyong pinagpaguran. Han kayo lang nga mamuma kakabsat. Ano po? Wag lang po tayong mapapagod at magsasawa. Nakagaya po ng binabanggit po dito mga kapatid, be patient then brothers and sisters until the Lord's coming. See how farmers waits for the land to yield its valuable crop. Minsan mga kapatid, pag tayo po ay naghihintay sa Panginoon, sa pagbabalik ng ating Panginoon, sabi nga po doon sa Hebrews chapter 11 mga kapatid, verse 24 hanggang doon po sa 26. May binanggit po doon na kung saan wag nating kakalimutan ang pagdalo sa mga gawain. Kagaya po ng nakagawian ng ilan. Kasi nga po mga kapatid, nung mga panahon na yon, parang naiinip na rin sila. Hindi naman dumatating ang Panginoon. Kailan ba natin malalaman kung darating ang Panginoong Diyos mga kapatid? Ano po? Ang pagdating ng ating Panginoon, hindi po natin alam kung kailan. Pero habang tayo po ay naghihintay mga kapatid, be sure that you are ready. Ano po kinakailangan? Tayo po ay ready. Marahil maabutan natin yung second coming or tayo po mga kapatid, hindi po makaabot sa second coming. Ano po? Kaya ang kinakailangan po mga kapatid, tayo po ay maging handa, maging patience po tayo sa paghihintay sa ating Panginoon. Kagaya po nung 3 lingkod, yung 2 ay naging patience po sila habang sila po ay naghihintay. Naging patience po sila sa kanila pong pag-work, sa kanila pong progress mga kapatid, habang hinihintay po nila yung kanilang master. Pero yung isa, mga kapatid, hindi po siya nagsikap. Wala siyang patience, mga kapatid. Sabi nga, patience is a virtue, mga kapatid. Napakahalaga po yung patience sa buhay po natin, mga kapatid. Pasensyoso ba kayo? Sigurado po. Kung bang pasensya nyo, mga kapatid? Mahaba bang pasensya nyo pagdating sa paghihintay? Di ba ang hirap maghintay? Minsan nga, pag nag-order ka sa Lazada, tagal naman. 3 days, ang tagal. Pagka ganun po mga kapatid, kinakailangan po i-practice po natin yung patience po natin sa paghihintay. Sapagkat ito po yung nais ng ating Panginoong Diyos na tayo po mga kapatid ay patuloy na maghintay ng buong tiyaga sa pagpapalaman ng ating Panginoon o sa kanyang muling pagbabalik mga kapatid. So sa panghuling puntos po natin, serve wholeheartedly. Kinakailangan tayo po ay maglingkod ng buong puso. In Ephesians chapter 6 verse 7 to 8, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Kung tayo po mga kapatid, maglilingkod dahil po sa tao, madidisappoint po tayo. Ano po? Naranasan nyo na po yun, ginawa nyo na lahat, nag-effort ka na, nag-sacrifice ka na, nagpagod ka na, but at the end of the day, hindi na-appreciate yung ginawa mo. Naranasan nyo na po yun, mga kapatid. Saklaw, ano? Ano mga kabataan, nag-effort ka na pero binasted ka pa rin. Saklaw, ano? Bakit kaya ganon, mga kapatid? Pag nag-effort po tayo dahil po sa tao, pag nag-sacrifice po tayo dahil sa tao, mga kapatid, madi-disappoint po tayo. Kasi there are times na talagang rejection is real. Talagang masasampal ka ng katotohanan, mga kapatid. Pero pag tayo po ay naglingkod sa Diyos at ginagawa po natin lahat para sa Diyos, mga kapatid, there is no room for disappointment. Kasi ginagawa po natin ay para sa Diyos, mga kapatid. Kaya kung minsan, tayo po ay nade-disappoint kasi gusto po natin ma-please lahat ng tao. Pero ang katotohanan, hindi po natin kaya. Ano po? Hindi po natin kayang i-please ang lahat ng tao, mga kapatid. And that is why ang sabi po ng banal na kasulatan, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Kung ikaw man ay nagtatrabaho, gawin mo ng buong puso na para sa Panginoon ka naglilingkod. Ano po, gawin mo yung trabaho mo na gino-glorify mo ang Diyos. Kung ikaw man ay naglilingkod sa pamilya mo, gawin mo yan na naglilingkod ka sa Diyos.
Ano po, gawin mo yan ng buong puso, kapatid. Ano po, yung parang ginagawa mo yung best mo, hindi para purihin ka ng tao, kundi para purihin mo ang Diyos. Doon sa best mo na ginagawa mo doon. Sa company man, sa trabaho man, sa eskwelahan man, or saan ka man naroon, kapatid, gawin mo yung lahat ng magagawa mo para sa Diyos. And sigurado po ako, mga kapatid, na yung sabi nga po dito, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Ang Diyos ang maggagantimpala sa iyo. Ano po? Ang Diyos hindi bulag eh. Minsan yung ibang tao bulag, harap-harapan na, ginagawa mo ng best mo, hindi pa rin makita yung efforts mo. Pero ang Diyos, kahit nasa lihim kang gumagawa, nakikita ka eh. At siya ang maggagantimpala at magbibigay sa iyo ng higit na biyaya na galing po sa Kanya, mga kapatid. Kaya every time na gagawin mo ang isang bagay, huwag mo nang gawin ulit para sa tao, kundi para sa Diyos. Sigurado po ako, mas masaya sa pakiramdam. Mas magaan sa pakiramdam. Kasi wala kang ine-expect mula po sa tao. Kundi ang ine-expect mo ay yung ma-please ang ating Panginoon, mga kapatid. At tayo po, mga kapatid, bago po tayo dumako po sa atin pong conclusion, ano po ang goal po ninyo sa buhay? Lahat po ba tayo may goal? Sino po dito ang goal ay yumaman? Walang may gusto. Sigurado? Ipit na ipit pa eh. Ganun. Ayaw pang itaas eh. Be proud. Ano mo? Huwag mo nang itanggi, kapatid. Sino pong gusto dito na maging successful sa buhay? Sang manfield ka na nakatoka ngayon? Konti pa rin. Ayaw maging successful. So halos lahat po siguro tayo, mga kapatid. Ano man ang gusto po natin sa buhay, may kanya-kanya tayong goal. Maging yan po sa career po natin, sa family po natin, financially, spiritually, or sa mga bagay na gusto po natin gawin ngayon. May kanya-kanya po tayong goal, mga kapatid. Siguro po ngayon ay nag-struggles po tayo at gusto po nating makamit yung mga goals po na yan. Pero alam nyo po, mga kapatid, yung pinakamahalaga at pinaka-ultimate goal ng isang Kristiyano, sabi po sa atin pong conclusion, mga kapatid, the ultimate goal of a Christian is to hear the word, good and faithful servant. Anong silbi ng kayamanan? Anong silbi ng kasikatan? Anong silbi ng pagiging powerful natin sa lupa kung ang ating pangalan ay hindi kilala sa langit? Ano po? Anong silbi ng pagiging masaya natin dito sa lupa? Anong silbi ng lahat ng pinagpaguran po natin dito sa lupa kung doon po sa langit, mga kapatid, ay hindi po tayo tatanggapin? Ano pong ibig sabihin nun? Maraming nagpapagod sa karir, maraming nagpapagod dahil sa kayamanan, maraming nagpapagod dahil sa kapangyarihan, mga kapatid. Kagaya ngayon sa gobyerno, ano? Dahil sa power, mga kapatid, nag-aaway-away sila ngayon. Maraming nagpapagod, mga kapatid, dahil sa pansamantalang kaligayahan, kapangyarihan at kasikatan. Ngunit hindi po alam ng marami yung pinakamahalaga po sa lahat, mga kapatid, ay yung bagay po na ito. To hear the word, good and faithful servant. Pag sinabi sa atin yan ng ating Panginoon, napakasarap sa pakiramdam sapagkat ikaw ay tatanggapin niya doon po sa langit, mga kapatid. Now po, yung marami man po tayong goal sa buhay, mga kapatid, but don't forget, our ultimate goal is to hear the word, good and faithful servant. Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos na lubhang makapangyarihan po sa lahat, marami pong salamat, Ama, sa pagkakataon pong ito, sa lahat po, Panginoon, ang amin pong napakinggan. Salamat po, Diyos, dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabila ng amin pong mga pagkukulang, mga pagkakasala, Panginoon, namin pong nagawa, ay nandyan ka na aming Diyos na nagpapatawad ng amin pong mga kasalanan. Ganon din po, Panginoon, na tulungan niyo po kami sa amin pong mga kahinaan, tulungan niyo po kami na maging mabuting mga lingkod mo, O Diyos. Alam po namin naman na may mga pagkakataon na napakahirap pong
sumunod po sa iyo. Ngunit alam po namin na magagawa po namin ito kung kami po yung gagabayan at tutulungan, Panginoon, sa amin pong mga kahinaan. Ganon din po, Diyos, sa patuloy po naming dalangin na ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa puso at isipan ng bawat isa po sa amin. At nang sa ganon, sa bawat pagkakataon ay malugod ka po namin, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Sound, sound, sound. Sound check. Sound, 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 sound check. Sound check. Sound check. Yan po rin pong Panginoon sa mensahe natin na pakinggan. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating communion song.
sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, "Ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat, Panginoon, at kami po'y muling tatanggap sa mga simbolo at mga bagay, Panginoon, na sumasagisag sa iyong katawan at sa iyong dugo, Panginoon, na siya pong nabayubay at umagos doon sa krus. Dalangin po namin, Ama, na aming pong masiyasat ang aming mga puso at isipan at aming makita, Panginoon, na kami po'y karapat-dapat sa pagtanggap sa mga bagay pong ito. Ito po ang aming sinasamot, dinadalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Para po sa ating pagbibigay, ating pong pakinggan nakasulat sa unang Korinto chapter 16 verse 1 and 2. Ang sabi po rito, ngunit tungkol sa ambagan sa mga banal ay gawin din naman yung gaya ng iniuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang igininhawa upang wag nang gumawa ng ambagan sa pagparian ko. Kanina po ako po ay nagbabasa. May share na naman ako story sa inyo. Ganito po siya, parang time natin ngayon, offering. Diba kapag binabasa na po natin to, dumudukot na tayo sa ating mga bulsa. Meron daw isang lalaki. Dumukot siya sa kanyang bulsa and nag-decide siya. Sabi niya, 20 pesos yung aking offering today. Decided na siya, 20 pesos. Kumuha siya, dinukot niya. Tinira niya yung 20 pesos. And then may tumapik sa likod niya. Tingnan niyo nga po yung nasa likod niyo, baka tapikin din kayo. Tinapik siya nung nasa kanyang likuran and iniabot sa kanya yung 500. Nagulat siya, sabi niya, siguro naawa sa akin yung lalaking nasa likod. Nakita niya na 20 pesos lang yung aking offering, binigyan niya ako ng 500. So kinuha niya yung 500, dumaan yung basket, inihulog niya. Proud na proud siya. Ang bait nung nasa likod, binigyan ako ng 500. Naawa sa akin. Then mamaya ng konti, may tumapik uli sa likod. Tingnan niyo ulit likod niyo. Pagtapik sa likod, pagtingin niya, yung lalaki ulit. Sabi ng lalaki sa kanya, yung 500 mo kanina yun nahulog. Ayan. So dapat sa atin pong pagpunta sa church, ang sabi ni Pablo, kailangan naka-ready na yung ating offering sa ating pagpunta. Para sa ating pong pag dumana yung basket, hindi yung nahuhulog, yung ating pong maihuhulog sa basket. Magandang umaga po sa lahat. Tayo pong lahat ay magbigay. Di yata. Nagbabago mula noon at ngayon.
Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Muli, Ama, sa langit, ikaw po ang siyang aming itinatas at pinapupurihan sa mga oras pong ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa munting halaga na amin pong naipon. Dalangin po namin, Ama, ang iyong patuloy na pagpapala na sa ganun po, Ama, ay magamit po namin ang mga salaping ito, Panginoon, sa pagpapalago ng iyong banal na salita dito po sa dako ng San Clemente, Panginoon. We also pray, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbibigay ng pagpapala sa bawat pamilya, Panginoon, na narito, Panginoon, na nawa po, Ama, ay magpatuloy po ang pagdaloy ng blessing sa bawat family na sa ganun po, Ama, ay maibigay po namin ang pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, pagkain sa aming hapagkainan at mga damit naming susuotin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-bless sa aming mga negosyo, sa aming mga trabaho, Panginoon, sa aming po mga pinagkakitaan, Panginoon, na sa ganun po, Ama, ay maibigay po namin ang basic necessities sa aming mga tahanan, ganoon din po, Panginoon, sa pangailangan po ng aming iglesia, Panginoon. Ito po ang aming sinasamo, tinadalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ako po tayo sa atin pong announcement, mga kapatid. Una po sa atin pong announcement, sa darating po na kailan na ngayon kung ano? Sa Pampanga? August ba yan? August, October? October 18? Sa October 18 po, mga kapatid, ay mayroon pong fellowship ng kalalakihan. So sa mga gusto pong pumunta, sabihin nyo lang po sa amin, mga kapatid, para may sali po namin kayo. Yun po ay fellowship ng kalalakihan. National po. National ba? No, kumano? National. So, pwede po kayong pumunta, mga kapatid, para makapag-join po doon sa atin pong national kalalakihan, mga kapatid. October 17 po. So, yun po ay gaganapin doon po sa Pampanga, mga kapatid. At ganoon din po yung atin pong mga ibang activities, yung atin pong provincial convention ay gaganapin po sa December 26. Doon po sa Alaminos, mga kapatid. So, kakatapos pa lang ng Christmas. Doon pa ilang tahan natin kakamsat. So, yun po ay sa December 26. Yung atin pong start, kagaya po ng dati, 8 a.m. po onwards po yan. Isang araw lamang po yan, mga kapatid. At sana po ay masuportahan po natin yung atin pong provincial convention. Gaganapin po dun sa Alaminos Convention Center. At ganoon din po yung atin pong National Youth Convention at Kababaihan sa November 28. Yun ano? November 28. NYC tsaka SPKK, mga kapatid. Ano po? SPKKN National Grand Fellowship sa Inaris po yung venue po ninyo. Sa 28 din po yan. Yung registration fee is 250 pesos. Pre-registration is 300 pesos, mga kapatid, sa mga mag-walk-in. At sa kabataan, ewan ko po kung magkano po yung registration. Pero yung venue po is sa wala pang exact venue, pero sa Rizal din po yan, mga kapatid. Kasi laging magkasunod yan laging magkabundot yan yung kababaihan tsaka sa kabataan po, mga kapatid. At ganoon din po sa provincial convention po pala, mga kapatid, meron po tayong fundraising na t-shirt. At sa gusto pong mag-avail ng fundraising t-shirt po natin, pagka na-announce na po yung mga kung magkano, pati yung design, pwede na po kayo mag-order agad, mga kapatid, kasi para mas maaga po natin ma-release yung mga damit, mga kapatid, para masuot na po natin sa darating po na convention sa darating po na December. At yung atin pong attire, mga kapatid, Sunday dress, Sunday attire, mga kapatid,
Hindi naman po yung bongga. Baka mamaya may maglonggaw na eh. May maglonggaw si Kwan. Si Nanay Linda eh. Maglonggaw. So, kahit yung simpleng Sunday attire mga kapatid, yung ginagamit yung tuwing Sunday, wag lamang po kayong Kwan mga kapatid, yung nakapal sa mga kababayan, wag po yun. Baka mamaya mahaba yung palda, pagkahakbang hanggang dito yung hiwa. Wag po ganon mga kapatid. Yung decente din naman. Ano po? Yung Sunday attire po natin mga kapatid. At ganon din po sa atin pong date na naging 26 po siya. Bukod po kasi doon sa venue po natin, na yun po yung pinaka-available po na date. Magandang date po doon sa venue. Yung speaker po natin mga kapatid, medyo nagle-level up na po tayo. Kasi nung nakaraan, galing po ng Cebu. Malayo yung Cebu. Ngayon po, bigatin yung atin pong speaker. Galing pa ng Amerika. So sana po ay makapunta po tayo mga kapatid sa darating December. Agadal tayo nga aging glisan kakapsat. So yun po. At bukod po doon sa ibang announcement po natin sa atin pong mga gawain, yung atin pong Wednesday na online jam and devotion mga kapatid, tuloy po rin po yun sa ganap po na alas 8 po ng gabi. At sa mga gusto pong mag-entry, pwede po kayong makisali mga kapatid dito po sa atin pong online jam. Baka may nagbabalak po dyan na gusto mag-special number, kumanta doon po sa atin pong online jam. Pwede po mga kapatid. Kung gusto po ninyong magbigay ng inyo pong natatanging bilang. At ganoon din po sa atin pong prayer meeting ng Friday. Balik po tayo dito sa chapel mga kapatid this coming Friday. At every 7 p.m. po yon ng Friday mga kapatid. At ganoon din po sa ibang activities po natin, may karagdagan pa po. Sa kababaihan, wala na po. Auntie Nancy, wala po. Etoy, wala na po. So wala na po tayong karagdagan sa mga atin pong mga activities mga kapatid. At yung atin pong kwan pala, naalala ko yung mayroon pong ginawa po si Brother Angelo na website po ng San Clemente Church mga kapatid. Kung nanonood po si Kuya Angelo, marami pong salamat. Asawa po ni Manang Jovi. Meron po siyang ginawang website at ayusin pa po natin yon at pwede nating i-visit yung mga lahat, meron po doon yung lahat po ng info po natin para kung sakaling may halimbawa po mga kapatid sa nagtatanong ano ba yung Church of Christ, sino ba tayong mga Church of Christ mga kapatid, meron po doon at pwede po nating ilagay doon po sa atin pong website mga kapatid. At pwede rin po ninyong i-share yung atin pong website. So, yun po. At maraming salamat po muli. Baka nanonood po dyan si Kuya Angelo at Manang Jovi. Maraming pang salamat. At sa atin pong karagdagang announcement at panguling announcement, tinatawagan ko po lahat ng mga may birthdays. Ngayong July, mga kapatid. Lahat po ng may birthday ng July. Lahat po ng July. July ka? Wala na po bang July dyan, mga kapatid? Pag may sobra dyan, i-advance ko na yung birthday ko. Wala na po bang July? Lahat po ng July ang birthday?
Yan po. At kantahan naman po natin ulit sila mga kapatid. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Po. Tayo pong lahat ay magsitayo mga kapatid. Sama-sama po natin silang ipanalangin. Panginoon naming Diyos na lubang makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa buhay po ng mga kapatid po na ito. Salamat po Diyos dahil sila po ay sumapit sa kanila pong kaarawan Panginoon. Salamat po Diyos dahil muli niyo po silang pinagpala ng isang masaganang buhay Panginoon. Dalangin po namin na kung paano niyo po silang iningatan, kinalingat, pinagpala sa nakarang taon ng kanilang buhay. We pray Lord God na patuloy niyo po silang pagpalain at biyayaan pa ng mas marami pa pong mga opportunities, mas marami pang pagpapala Panginoon, at nang sa ganun po Diyos ay higit pa po silang magkaroon ng labis na kagalakan sa kanila pong mga puso Panginoon. Dalangin din po namin ang kanilang kalusugan, ang kanilang pong mga karir, ang kanilang pong family Panginoon, at higit po sa lahat ang kanilang paglilingkod po sa iyo ay patuloy niyo pong pagyabungin Panginoon. Muli o Diyos, maraming salamat pong muli sapagkat sa buhay ng mga kapatid po na ito ay patuloy na nahahayag po ang iyong kabutihan Panginoon. Muli o Diyos, ay po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat tanging sa pangalan ng aming Panginoong Hesus sa tagapagligtas. Amen. Happy birthday po. Wow. Wala po ba tayong mga guests ngayon mga kapatid? Wala po. Ayun si Hazel. Pamangkin niya ate. Classmate. Ay, classmate po ni Cedric. Ayan, si Hazel po. Ayan. Welcome Naneng dito sa church natin dito sa San Clemente. At pwede ka dito at welcome ka dito sa church natin. Pwede kang sumama sa mga activities ng mga kabataan. So, yun po. Welcome po ulit, Sister Hazel. So, yun po. Kung wala na po tayong mga announcement mga kapatid, tayo po lahat ay magsitayo at batiin po natin ang bawat isa. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Tayo pong lahat ay manatili pong nakatayo. Tayo pong lahat sama-sama pong manalangin. Panginoon naming Diyos na lubang makapangyarihan po sa lahat. Salamat pong muli sa pagkakataon pong ito, sa kagalakan at kasiyahan na makasama po namin ang bawat isa. Dalangin po namin naman na sa amin pong pag-uwi ay daladala po namin ang iyong mga salita, na kung saan Panginoon ay
Kami po ay maging tapat po sa iyo, maging tapat mong lingkod, Panginoon. Dalangin din po namin sa mga kapatid na kung saan ay hindi po namin nakasama sa araw po na ito. Now po, Panginoon, sa mga susunod na pagkakataon ay muli po namin silang makasama sa paglilingkod po sa iyo. Hangat po namin na muli po silang manumbalik at makapiling po namin, Panginoon, upang makapaglingkod po sa iyo. At ganoon din po sa mga kapatiran po namin na may mga karamdaman sa pagkakataon po ito. Kabilang na po dito si Sister Jovi, si Nanay Teg, Panginoon, at sa lahat po ng mga kapatiran po namin na may iniindang sakit sa pagkakataon pong ito. Hindi man po namin maisa-isa ang kanila pong mga pangalan, Panginoon, ngunit alam po ninyo ang kanila pong mga hinaing at naririnig nyo po ang kanila pong mga dalangin po sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin po namin na palakasin at patatagin nyo po ang kanilang kalooban at lalong higit, Panginoon, na pagkalooban nyo, nawa sila ng higit na mas malakas na pangangatawan, Panginoon. At ganoon din po, Diyos, sa amin pong pag-uwi, na, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain ang loob ng amin pong tahanan. At ganoon din po, Diyos, ang pagsasama ng bawat pamilya, Panginoong Diyos. At nang sa ganon, ay higit na maging maligaya ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Ito na lamang pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Naway sumayin yung lahat ang kagandaang loob ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen. Amen.